pamasahe niya. Build. Sabi ko nga sa kanya, kung binisita ko siya doon, kaya sabi niya kanina sa anak niya, this is the price I have to pay for loving the country and the Filipinos. Kailangan niya makulong. Mahirap ho magluklok ng tao na kilala ka lang tuwing eleksyon. Sana Pilipino at mga kabataan, isa-isip ninyo, ito sa puso. Yung mga taong lumalabas na lang, nakikita na lang ninyo tumatakbo tuwing eleksyon. Yung binabati ka lang, mas gusto ko bang kausapin kayo? Mas gusto ko bang kausapin yung mga nasa kanto, mga sidewalk vendors? Kesa dun sa mga taong plastic Tupperware. Kasi, ipagtanuno na, ma'am, pera na lang, puro na lang pansarili ang kanilang iniisip. Wala nang iniisip na para kapakanan natin. Kapakanan ng Pilipino, bawat Pilipino na baliwala ngayon. Yan ang namimiss natin dati kay Pangulong Duterte. Inuna niya ang Pilipinas, hinulinga niya kami na pamilya niya. At alam niya ng anak ko, naaawang-awa ako kasi sa 6 years na 12 to yung years na yan, 12 to 8, 19, 18 siya, 20, na dapat nandyan ang tatay niya, naging presidente, na wala lang time sa kanya. Ngayon na dapat, nasa kanya na dapat, yun na lang sanang hiling ko ibalik nyo na lang, miski awa na lang, para sa 80 anyos. Ibalik nyo lang siya. Miski na hindi no sa Pilipino, kasi meron kayong lahat, miski sa anak ko na lang. Kaya pakiusap ko sa inyo lahat, lalo na sa susunod na henerasyon, tulungan ninyo ang ating bansa. Hindi na tayo pwede na tumahimik na lang. Hindi na tayo na hindi pwede magsalita, na umuo na lang, kahit na ginagago tayo, kahit na ninanakawan tayo. Ang para sa Pilipinas, ang pera ng Pilipinas ay para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Hindi dapat yun napupunta sa kanilang bulsa. Huwag nyo hayaan, ma'am, ibigay sa kanila ang sagrado ninyong boto, ma'am at sir. Bantayan natin ang boto natin. Ibigay natin ang magandang kinabukasan sa mga anak natin at sa magiging mga anak nila. Ayaw ko man magsalita, ayaw ko man humarap sa mga tao, napipilitan din ako. Kasi ma'am, kinulong na nila, kinidnap na nila, pero hinaharas kami nila sa Davao. Bago ako lumipad dito, hindi kami pinapatulog ng lawyer sa bahay namin. Alam niyo ba yan? Haras kami sa Davao. Maya't maya, may pinapalabas sila kung anong impormasyon na papasukin nila ang bahay namin. Kaya hanggang ngayon, gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga tao na nagbabantay sa bahay namin hanggang ngayon. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng Pilipino, ma'am at sir, na dumadalaw sa Hague, araw-araw, bas-bas. Hindi lang bumalik ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Nagbiyahe ng 27 hours. Maraming salamat sa inyo. Alam ko, naramdam ko ang pagmamahal ninyo.
Kasi hindi nyo gagawin yan kung hindi nyo mahal ang dating presidente. Ma'am, sir, ngayong eleksyon, alam ko hindi ko na kailangan ikampanya si Congressman Dante Marcoleta dahil alam ko nasa puso ninyo siya. Pero ma'am, sir, ito talaga binilin sa akin ni former president nung kami nabisita ko siya. Huwag niyo daw kalimutan ang Duterte na kandidato niya. Sabihin ko sa inyo yan, ma'am, yung lahat ng mga nandyan, kasama namin noong before 2016. Nung nawala sa pwesto si former president, hindi kami iniwan. Yan yung totoong tao. Ganun yung hanapin nyo, ma'am. Huwag yung maganda lang ang pansin sa inyo at ang pakisama sa inyo tuwing eleksyon. Huwag yung tuwing titingnan kayo. Pagka hindi eleksyon, head to foot lang kayo. Ito sila, lahat ng yan, sila Hinlo, sila sino ba yung singer? Dating ano yan ma'am, dati pa, 2016, kasama na namin yan sila. Hindi kami iniwan. Basta yung Duterte ma'am, hindi ko memorize. Pati si Congressman Dante Marcoleta. Hindi ko sila memorize. Wala akong listahan. Binabasa ko lang yan. So, gusto ko magpasalamat. Miski sa panaginip ko ma'am, gusto ko kung pwede lang magpasalamat ako, magpasalamat sa lahat ng inyong suporta. At sabi nga pala kanina, bago ko makalimutan, alam mo, umiiyak yung anak ko. Kasi, kung pwede lang sana, hindi siya mapasok sa politika. Narinig ko, sinabi ng papa niya, mag-aral ka. At sumunod ka rin sa yapak ko, sabi ng papa niya. So, kailangan ko rin bantang ang lahat ng panalangin ninyo para bigyan siya ng lakas si former president na habang nandun siya sa loob. Pero, amazing ang Panginoon talaga, ma'am. Amazing. Ginagawa niya, doon kayo magugulat. Sinabi ko nga sa kanya, alam mo ba, mas popular ka ngayon kaysa nung presidente ka. Worldwide ka na ngayon, hindi ka lang pang Pilipinas. Maraming salamat talaga sa inyo. Alam naman ninyo yan, halos buong Pilipinas ay nagkakaroon ng pagtitipon-tipon para lang ipanawagan. Anong panawagan natin, ma'am? Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Yan ang panawagan ng mga tao sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Muli, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat, kay Ma'am Edna Marcoleta, ma'am, maraming salamat, kay Congressman Dante, and of course, sa Iglesia ni Cristo. Kung pwede ko lang kayo yakapin lahat. Pwede ko kayong lakapin lahat kasi alam ko, since mayor siya, sinusuportahan niyo siya. Maraming salamat. Magandang gabi ho sa inyong lahat.